Dili maihap ang mga kaayo ni mo gihimo sa among kinabang. Sa Lord, ipasalamatan giday gimaya gituboy gibayaw na mo imong mahilangan. Dawata kini pinaagi sa gamhanan ng ngalan ni Ginoong Kristo na among Ginoong manluluwas. Amen. Hallelujah. Murag itong isa kakuan siguro. Right. Praise God. The Lord is really so faithful unto us. Lagi siya giandam nga mensahe kanato, no? Nini nga adlaw karon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Okay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mahinumduman ako mga igsoon sa gamay pa ko bata, dagko may na-use kina sa akong nanay na every New Year mayon din ang akong nanay. Pangmata ka mo sa'yo. Ayaw ninyo lihi ang tuig na tagdugay mo mang mata. Amen, amen. Oh, ana ako nanay nagdako mi nga. Muna pirmi na madugnan sa iyang, muna pirmi mo gawa sa iyang mouth kanang every New Year. Nya may lain siya nga. Hala, sige na. Oh, sige nang mata na mi. May lain siya. Hala. Sige, manghilo ta, mag-chair cleaning ta. Unya ka ng mga New Year. Unya na-reminisce na ako na right now. Nakaingon ko nga, hala ka. Kung sa physical aspect ikinahanglan ang ito mga igsoon, how much more sa ating spiritual aspect? That's why last Wednesday is January 1. Yeah, same to the broken kung sa iyo kay mga kaigsunan ni rin, nalimot na tukukin sa mga sa iyo ay nangabot. No? Pastor Aldi, niya kami dayon sa Wednesday. Ko nga, uy, praise the Lord, kay lakasan gila ako ng New Year nga, early bird ka permi. No? So, there is some truth in it. Nga nakita na ako, nga na-remember na ako nga, bitaw sa among Kristohanon nga kinabuhi. Kaya yun ako ng bapong litaw diya nga malingkod din rin. Praise the Lord, i-assure sa ninyo mga YP. Basi naapay, naapay sa gawas. Ang mga Bonbon Boys, palihog sa masulad sila para manungan ng pangaon. Sa nakamutan nga ako niya kung may numduman na akong tatay, dili magsugod ng pangaon, hangtod dili makumpleto, kay namin dako kay nga lamisa, dusi man nigsuon, buaw no? Dusi ni magsuon, sa una pa na, wala ka ng family planning. So, naghimo ang tatay sa dako kay nga lamisa, nga sa both ends, akong nanay, akong tatay, unong-unong, 2 rows pa na, ang kanilang inatbangay sa pikas ro, unong, dusi man so unong sa dire. Muli, iniglingkod lang sa akong nanay akong tatay sa both ends, may siya nga, wala pa si Primo, hulatan. Wala pa si Jessie, hulatan. Unya kami, kay mga manghod, gusto na kayo, gusto na kami mga dili, magdungan kitag pangaon. Inana sa unang panahon. Para kay ang mentality nila sa unang panahon din sila, magdungan o pangaon, para patas. Walay makapamintaha. Patas kuno. Unya dahil ingon siya na, dungan pangaon kay, na ay mga rason nila uban nga aron kuno gawas kanili walay makapamintaha sa to pasanay na kanilang mga rason nga magdungan gyud og pangaon kay basi kung dili magdungan dili masinlan ang ulahi kay mabinthaan man nanaagi mga panahon nga dili masinlan umimahan na namo umima kailangan ka man di wala ka nakadungan og pangaon di mima problema mo na anak ba
Hinumduman ko na tanan gamay ko nga Lord, salamat kayo sa pagpahinumdum nga nako ini nga mga butana. Nga pwede nato i-apply sa atong Kristohanong kinabuhi. Di ay. Praise the Lord. Atong paklion ang atong Bible di sa Philippians. Kani memorize verse na gini nato kayo. Pero dini ko ni Lord og dili ta karon mo takol, dini ta karon mo kutlo no. Philippians chapter 3 verse 12. Verse 12, 13 and 14. Philippians. Tanaw na to. Ingon din na sa 12, 13 and 14. Not that I have already attained or I'm already perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind me and reaching forward in Christ to those things which are ahead. Take note guys, please just open your heart. I press towards the goal for the prize of the upward call of God. Okay? Basta mo na to sa Bisaya. Kaya ni ako'y English kung Bisaya nga version mga ison. Iyon na rin sa Bisaya para maklaro nyo na ito mga ison. Hinawan mga ison, wala kayo ako maguna-una nga nakapot ko na ang akong itinguha. Ang pagpasabot ni Pablo ani, perfection. No? Hinawan mga ison, wala kayo ako maguna-una nga nakapot ko na ang akong itinguha. Ang ihimo ko, mao ang paghikalimot sa nangagi o ang pagpalingkamot ko tungkol sa mahimo ko. Aron makapot, aron makaabot. Pare-pare ng word, makaabot. Aron makaabot ako sa daganan. Usa, nagdagan ako, diretso ngayon sa daganan. Aron maangkot ko ang ganti na mao ang pagkatinawag sa Dios. No? Aron ang pagkatinawag sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Tanatay na tong sa ingon niya, diretso ngayon sa daganan. Dili kita maglingi-lingi. Di mo ta mag-atras sa banti. Kaya wala yung mga iso, sige kina ko rin balik-balikon. Our Christian life is a journey. And at the same time, it is also a battle along the journey. Paano ni nga itong ginabuhin Kristohanon o pagbantay? Because kay paano kani, along the way, naagib kita yung mga kahinagbo nga mga kaaway. Nga mo try to destroy our faith or even destroy our lives. Kaya nga no, dili gusto sa kaaway mga padayon kita sa pagpangalagad nga Kristohanon kay kaibot siya sa itukoy ni ini. Mao ang ganti nga giasam-asam nato. The price of being a chosen, the price of being called as children of God. Dili gyud ikalalis mahigson hapit na mobalik si Jesus. Just look at around. Naawa sa Sunday school ka ganina, just look at around. Grabe kahinog. The harvest is truly plenteous. Grabe kahinog na kahayo. Marampat na kayo ang sala. Anong hinog? Because ang sala, harap-harapan. Pagsakay ka sa kyanan, grabe na ang sala. Palibot na yun. This is the reason why Jesus told us that the harvest truly is plenteous. Ang mga tao, grabe, kapatak na ang sala. Kung tanaw na tuon sa'y nagapanghitabo sa palibot. Sa laing nasod, klase-klase na nasod, gakakita nila ang something upward nga ingon sila UFO. No? UFO. Nga dili lang sa usang kanasod ko dili almost tanan nga nasod gakakita. Dini sa Pilipinas, mga 2 years ago, naay na sa Facebook, naanay na sa tawag ani naay sa katao nga nakakita sa something diya sa ibabaw nga dili ma-describe. And karon, no,
before 2024 ends, na ay daghan kayo nakita na sa ibabaw. O dili nila kaka-identify kung saan na siya. Pero ginabalita na siya ng Jesus. Ginabalita. So, this is one of the signs na kung atong tanaw there is a Bible, one of the signs in the last days na really, the coming of the Lord Jesus Christ is sooner than is coming. Sooner as we think. Sooner than we think. No? So, wala siya mga igsoon. So, dinay karon since 2025 ni, primerong Domingo sa primerong bulan, sa tuig 2025, atong tanaawon karon base din sa atong gibasa. Tanaw nato ni karon how to live a life victorious in 2025. Usaw magyud ni nga kanunay magyud ko failure. So, here are the process no nga atong matan-aw based sa atong gibasa. Ingon si Pablo, ingon si Pablo nga Hinuon mga igsoon, wala din ako maguna-una nga nakabot ko na ang akong itingaw. We desire to become perfect. But, dili kita mamahimong limpit ning ini nga kalibutan. Bisan pag ikaw ng pinakabalaan nga gi-consider nga holy din hini nga kalibutan, daghan kay karon kay consider nga holy kamaluta. Kinsa lang mga pangulo karon sa pundok reliyon nga i-consider nila nga holy. Dili hapon siya maiso. Why? Because si Pablo nag-ingon yun. Nga, ingon siya, wala ako magpasabot nga nakapot ko na kini o nahigpit na ako. God, ingon siya, nagpadayon ako sa pagpaningkamot. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot. So, how to live a life victorious in 2025? First and foremost, tanawon ginato mga igsoon. Ingon diri, brethren, I do not count myself to be apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward in Christ to those things which are ahead. Number one, hallelujah. Number one, we need to end up. Unsay magpasabot sa end up? We need to step out from 2024 having faith and hope in the Lord. Dili ta kasugod sa 2025 mga igsoon ko ang atong mga diin labilin pas 2024 because we are so flattered in the year 2024 kay pasinunggan ta sa tawo. Dinako ang atong posisyon sa kalibutan. Dita ka get out, dita ka step out from 2024, the previous years. And we cannot start living a Christian life in 2025 knowing na nabilin pa nga itong mga tiin sa 2024. And not only flattered ta sa mga panalangin o sa mga gihatag pagpasinong sa kalibutan ka nato sa 2024. But sometimes, dili ta ka step out. Why? Because of some failures, because of daghan kay tagahuna-unaon nga gustong himuon ang panwala nato nahimo niadto nga tuig. Dili ta maka-move on even in our pains, in our hurts, and even we cannot forgive ourselves. Dili na ito makapasaylo ang atong kaugalingon of the things that we have done in the past year. And so on, you have to move on and get out, step out. Having faith and hope and assurance that the Lord will continue to do the mighty works in your life. Basugdan niya. Philippians chapter 1 verse 6. He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus. Igsuon ang process of completion. The process pa si Lord, we are still on the process. Kaya i-process ta ni Lord. Just move on. Step out. Kung sa manang mga butang, nakawindi mo sa daan ka kinabuhi,
igsuon imo nga sakit di kay imong dugan nga dili imo nga pasaylo, then forgive and forget all those things in 2024. Limti na to, pasayloan na siya, and move on. It's not yet the end of the world. Ang Diyos naghahatag na to daghang mga opportunities and blessings to start anew again, to start a new life, to start all over again. Naay nag-text na ako, Pastora, kanang saon gani pag saon gani nga makakuan sa kaning band-aids, kaning makagawas, makarecover aning gapos sa demonyo. Ako siya, kay busy ko magkain ko pa ngayon minsan is ako siya ikuan. Ako siya itubagin ko nga, sige lang, mangayo sa tubag sa Ginoo ani. So, napending ka na po kasakuan, mga mensahe sa Ginoo. Pero ato ng tubagon, pero mga isang pang Lord sa tubag ani. Tinuod na siya mga isuon. Naidagan, klase-klase nga tapos. Whether you agree or not, sa rason nga kaluya ka. Because of that bandage. No? Kanang tapos na away. Kaya nga nung sa ako nang gigay ko lagi mga isuon, if our Christian life is a journey and a battle, dili pa pili ang taway, will not give you up easily. Oy, dili ni. Rugar na imperno ko, ang siya palagi. So normal na maka-experience yun ka o battle. Even your own self, you have to battle it. Kinahanglan maghigbugno kasi ang flesh. Kaya mo na gusto sa flesh, pero mo na gusto sa spirit to fulfill in your lives, pero ang flesh ni mo, no? Kanang sa Romans chapter 8, no? Naon sa mo gusto na ko himuon ni kay maayo ni kabalugin ko mao ni kabubuto sa Ginoo, pero dili man mao ako gakahimo. Dakutan man mo nang akong gakahimo. That's why gusto gid sa Ginoo nga makabuhi gid ta ni anak na klase sa gapos may igsuon. Ingon ang pulaw sa Ginoo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If any man be in Christ, he is a new creature. All things, you have to step out. Daan na nga butang, biyahe na na. Kung manay makalaglag mo, ano mawiliwag ka? Kanang witness ni mong ganahan ka, nga spotlight din ka, pagpanggan ka, uy, hindi ka nagyan mo na may suon. Muna'y makalaglag. To think that you are a follower of Jesus, to think that you are a disciple of Jesus, look at the life of Jesus. Sa diyang niya pa sa kalibutan. Ga-close ba siya? Limelight ba siya? Wala. Grabe nga lutos. Prayer ko nga from the start of His life and to the end of His life. Tanaw ko. Nag-suffer na siya. Just for the sake of you and me. Grabe nga antos. We choose to be born in a manger. Pasungan. No? He was born in a simple birth and died in a very shameful death. Kaya natin ang mga isuon. And here comes we wanted spotlight, we wanted applause, we wanted, move on, biyahe na. Kung tanaw ni mo makalaglag na sa imo, biyahe na. Choose to live a life according to the example of Jesus Christ that has shown. Hallelujah. In my prayer, kanun lagi ko maghilap, Lord, kopti, yun ko. Huwag ko'y salig sa akong kaugalingon because there are times na murag ang ako murag ang akong ego, ang akong garbo, murag gapaling kamot pag yun, nga mugula, nga murag gusto ko ga-applause. Hallelujah. Umay nung duman ako sa unang mga igsoon, kanag na yung unang may talong-talungan na may pastor, may grisi, Brad Sam, may grisi, Sister Lida. Ngayon na nireview ko na mga pastor, niya na pastor, ayun taon ni Nana.
Muna lagi sa among ginhawa kapaningkamot gid kami nga mahulak gid kining garbo kay by nature na agi pride ang tao. Mapobre ka, madato ka, sa pobre ka na agad gapon kay garbo. Every time magtalo-talo ang pastor, kaya magiging talo-taloan, kaya pagtudlo man niya sa school, para niya, kinanglan ni talo-taloan para makatudlo di Sunday school, no? Kaya, pastor, talo-taloan, dayon, hindi mo sa dili, musimbang mo alagad, mamuhat yun. Nga naman, nangalagad mo sa wala pinangalagad sa tao. Nandiyan ka din man, worthy mo anak, Brad Sam, Sir Lady, no? Pastor, ayun lang yun yung tao, kaya, grabe lang yung paningkamot na mo. Tudo-tudo, ang pagpaningkamot nga, mahulak ang among garbo. Pero every time na imo may talo-taloan na yun, pastor, parang nga mo, instead nga, mahulak ang among garbo, murahin mo i-post sa mga message, sa mga post pa sa Facebook post. And then finally, na-image siya nga, ay sorry kayo. Sorry kayo, Brad Sam, sorry kayo, Sir Lee. So that's the time nga melo na dahil siya, ug kanang dayo-dayo, kaya di ganado. And here comes karong panahon. Kahilak ko, kay Lord, tapang intaw, wag iko'y salig. Kanin flesh, inara ko ni mong kagalingon, hoy flesh, paghilom, yun niya, paghilom. Kani atong flesh, mga isuon, gusto ni i-boast, gusto ni i-boast. That's why busy tas kalibutan, bitabisis, produce Ginoo. Kaya ang kalibutan, magpakpak na to. And in the Lord, in the church, in the kingdom of God, walay mong pakpak kay palambuak pa lumpaay man yung paubusay. That's why no wonder kung ga-aspire taong spotlight, mo compromise sa kalibutan, kay talo-taloan sa kalibutan. Pero sa Ginoo, dili. Discipleship. If anyone wanted to follow me, must pick up his cross. Grabe no? Kung nagpasan si Ginoo Hesus sa cross, pasan sa tao. That's why we need to step out, leave behind, forgetting. Nakadugli mo sa kanta, forgetting what lies behind, setting our eyes on the prize, always. So na siya. Di ba? O ba po kayo sa katanan, dili na gikuha, gikutlo nung nakanta. So, that's the number one. We need to step out, meaning step out in the year 2024 by having hope and faith in the Lord Jesus Christ. Lord, because of you, I am going to stop and start all over again. Muna dapat ang atong himuon. That's why the Lord wanted to fill us with His Holy Spirit. Aron kaya tibok tuig sa gubangon ang mga bisan unsang mga butang. Mapagsulay sa kinabuhi. Kaya ra. Problema, kasakitan, balatian, unsa ba? Kawadon, kaya ra. Because of you, Lord. Tungod kanimo nga nagtulog ka na ako. And step out by having faith and hope in the Lord Jesus Christ. And the second reason, naghapon din nato makita. The second is start up. Kung ang primero, end up. Ay gano'n, start up. Kung sino pasabot sa start up. Set up. Setting up the year 2025 by allowing the Lord to cleanse you. That's why, kung nag-himo ni Lord ka kanina, by allowing the Lord to cleanse you and fills you with His Holy Spirit. Ikon, Lord, for every step, aday yun kay maayong ginahimo. Kami lang nagkulang lang di o comprehend. Nagkulang di o identify. Nagkulang di o recognize your power that is working mightily. The Lord actually is cleansing us and filling us with His Holy Spirit. Why? Dili, kaya di mo na. Dili ka na kaya. Kau galigong kusog katapos. Ngayon, in the first place, wala na ba di kay kusog katapos? Masakit na mga akong tuod. Isaka niya sa ulan. Dili, kaya na. But before tapunon sa
Asa ba ni? Wala mo siguro. Tanan kita nga, gusto mo gamit o limpyo ka gamit. Ayaw gamiton. And that's the same way sa kinabuhi ng Kristiyano. Hello? Do you agree? Praise God! The Lord wanted us to be cleansed and be sanctified and be purified. Minta, Lord, dili ko worthy. Yes, I know that. Ay na naisulti. Kabalo ko, dili lagi ka worthy. Nagkakog sala. Ay, yes, I know that. Dili ka worthy. Nagkakog sala. Kabalo ko. Since from the very beginning, ingon anak ang imong itsura, nakita ko na na. But what I wanted you is that heart that is open for my power to work inside of you. Because ang pulong sa Ginoo, God is able to do exceedingly abundantly above all that you can think, or above all that you can ask or think of, according to the power that is working inside of you. God wanted His power to come into your heart and work inside of you. Kaya nakabalo ko, dili yun ni mo kaya. That's why I will cleanse you with the power of the blood of Jesus. And it is only through the power of the blood of Jesus nga mamahimot ang hinlo. And afterwards, pununta ka sa akong gahom. Pununta ka sa akong gahom na anak tamangyong ka. Dili tamangyong ka mapasagdan. Inana ang magiging kanan. Agoy, sorry, gid kayo. Gahay, kikukulo. Imo na kong ipasidanan niya yung nanay, pero natuman. Ay, anak tamangyong ka. Alang-alang magidihapta ka. Anak magiging kanan. Alang-alang mag-i-excommunicate ka, idihata ka, ako kay ibabawa, dili, anak, tamagin ka, bisan unsa pakakahugaw, bisan unsa ka pakabulingin, bisan unsa ka pakaputos og sala. Anak, tamagin ka. Dili siya ikalalis, anak, tagin ka. That's why I wanted you to be cleansed. I wanted to cleanse you. And once again, I wanted to fill you with my power. Kay aron kaya ni mo buntugon ang tanang mapagsulay, tentasyon, buhat sa kaaway. Ang buhat sa kaaway, deceptive kayo may suon. Deceptive kayo. Kung dili ni mo ma-discern ni using the voice of God and using the Word of God. Makasakungit ka ngayon sa working of the enemy. So, tiyanta. Kung niya magmata na lang dahil kag-morning, agoy, naglunang naman din ko. Sa sala. Grabe mga igso. That's really the working of the Lord. Sometimes hindi makita in our visible eye. Pero, ga-work ang Ginoo. Panawag kanina sa kanta, even if I don't feel that you're working, sa doon, hallelujah, miracle working. Lord, wow, nausap na ba yun? It is because of the miracle of God that is working inside. Di makita in our naked eyes. But inside, di man ay makita ang working ni Lord. But one thing yun atong himuon, ipakita sa Ginoo that we are willing. That our heart is always willing. Our heart is always open for God's power to work inside of us. Mara gina siya mga igso. And it is very hard to submit it to the Lord kung ang atong heart is too proud. Too proud. That's why ang Bible ngayon yun, humble yourselves in the sight of God. And He will lift you up in due time. Humble my soul. Humility. And next, kadaghan pa man itag himuon karon my soul. Next is, kung
end up. Ang number 2, start up. Ang ikatulo is set up. Dili set up nga lingkod ha. Set up. Step up. End up. Start up. Step up. Kung sa'yo pagpasakot sa step up, Sunday school ka ganina, sama. We need to, step up. We need to go. We need to go. O, talaga. Step up. We need to go up. We need to go up by obeying the Lord. No, kaganina we need to end up 2024 by having faith and hope. Then second is to start up by allowing the Lord to cleanse us and fill our hearts with the power of His Holy Spirit. Karon, step up. We need to go up. Dili go up na. Go up to ibaba ha. We need to go up by obeying the Lord. Unless, hindi kita mo obey kang Lord, hindi kita mo up. Sayo ni Lord, go! Ano yung isuan? Anong klaruhan ka ni mga isuan kay? Because personally, ka-question po ko ani. When we speak about go up my isuan by obeying the Lord, tanaw na ito mo Sunday school ka ganina, i-simplify lang na ito my isuan. No? Kay grabe kalalong kayo ang pagka-digest sa atong Sunday school teacher kaganina, I wanted to simplify it, my issue. Ingon si Ginoong Isus. And Jesus, sa chapter 35, start na sa 35, sa verse 9. And Jesus went, because we're talking about go up, no? Step up, or go up. Atong balikon pag-school. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep, having no shepherd. During the time, maglakaw si Ginoong Isus, grabe doon sa katawan, magsunod kaniya. Can we imagine that? Kalakaw siya, kung sisok ng mga tao, doon sa katawan kasunod. And here comes, pagtanaw niya. He moved with compassion, naluoy siya. Because, sa pagsunod sa mga tao siya, nag-speak yun, direct sa iyang heart, nakaluoy ba aning mga tao. That's why nakaingon siya. No? Because, during the time, tanang is mga right na gikain niyo. Grabe, kasunod na, open na. They're willing to accept. Tanaw God, nakakita ba rin natin mga igsoon in the spirit? Because our vineyard is our office. Igsoon, dili kinahanglan mag full time ka sa ministry. That's why I wanted to, kanang nakain ko nga, Lord, pagka-tsada sa moving ni mo aning tawhana, personally, grabe, full time, walay babang. Wala siya ibig ng gamay na ating dito na makababang kaniya diya sa paglakaw. Bisan mo sayang asawa pugong-pugong, pero because of their faith in the Lord, mayroon siya nga, walay, bisan, kinsa, nga makababag ka na ako. Nakaikugan ka, hindi kang pumigil anak. But I want to tell you, my son, different ang moving sa kinabuhi niya. Nakairon ko, different yun ka, unique. Thank you na. But sultian na mo, your vineyard, ang vineyard nimo, ang field nimo, kung asa ka eskwela mo na imong field, kung asa ka trabaho mo na imong field, dili kinahanglan mo unang kagtrabaho, kaya ron ka mang full time sa ministry. Kabasin, masayo po niya akong pagsabot. No? Ang calling is very special, ang calling. Kay full-time yun siya, as in full-time. The Lord knows His heart. Nakabalo ang Ginoo, why sa gabal ni nga taway. But, sa uban sa atong ganang base mag-ingon yata nga, muundang ko trabaho kay mag-full-time ko sa ministry, situin na calling, leading na ni Lord, because daghan kay nakasayop ani mo igsoon. O niya ang i-blame,
ang church. Abi ninyo nga igsoon, you can always do the work of the Lord even when you are in the office. Because ang iyong mga opisina, tanawa ra gud, kapag kita mo gaway-away sila, ganun tanay sila. That's the reason or the concrete picture that the vineyard or the field is so ripe. Hinog na kahit tanawa na ng mga grabing sala, ng patak, kamulong opisina, kuan, kanang drugs, dito second floor. Grabe, ripe, hinog kayo igsuon. If you will not do something in it, wala gihapon. That's why, ngayon si Ginoong Hesus, hinog na kayo. Iyon na siya. But, iyon na siya. Then he said to his disciples, ina niya, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Sa eskwelahan, tanawa ra gud na ang imong classroom, tanawa ba ng mga classmate nimo? That's your field. That's your vineyard. Dili pwede ka. Mundang kong eskwela. Tanawa gud. Mundang kong eskwela kay mag full time ko sa ministry. That even in your school, you can always go up and do the work of the Lord. Dili kinahanglan mo ato mas mga dalanan. Kanang lang eskwelahan, classroom lang din. Pila ka mo? Estudyante sa classroom. More or less, 40, 50. Diba? Kanadaan, vineyard na lang nimo, field na nimo. Hello! But there are special calling nga usay maibog ta. There are special calling. Susama sa calling sa atong igsoon. Hallelujah. And the Lord sees his heart. Nakakita ang Ginoo siya kasing-kasing. Gibutangan og burden. Muna magtingala tangas kahilak siya. Why? Because of that burden. Nagibutang ni Lord inha nga ma-release lang kung mulakaw na. Pero unless dili siya mulakaw, kana ng burden, kana ng kapog kasi dili ka na mawala. Dili mawala. Naka-experience ko na mga iso. So dili kinahanglan mangundang eskwela, dili kinahanglan mangundang trabaho. Because you are a pastor in your own. Kung asa ang opisina. Kung dar, oy, imo na vineyard ang dar. BIR, imo na. That's your own vineyard. You have to reach those people nga diha. Especially kung kakakita ni mo harap-harapan nga grabe gid nga salaon. Grabe. Naigsoon sa pagtuo na ito nga, grabe Lord, gibutang, gibuli mo na nga opisina nga. Amanang na before mag-start, before mag 8 o'clock, manghanggat sa siya mag-praise at kinakita gid niya nga grabe, gibrampan kayo, patak ang sala. But that's your vineyard. Soon, do something out of it. Himuha na siya, dili aksidente nga gibutang ka ni Lord diha sa Jollibee, nga wala kay madala dili nga duwa kalag, una dito ang isa, ug ang isa asa pa. Dili aksidente, maigso na mungundang ka na lang trabaho sa Jollibee kay aron mag full time ka sa ministry. There are a lot of things that you have to consider. That's why sige na kung kakasapnan nini katudlo siya PEC. Hallelujah. Why? Makahimo kay igsoon. Kana lang daan tapat nimo, mahimo na nimo pag-reach out. You can always go and reach out for the Lord. Hallelujah. So nakuha na itong mga igsoon. And the next is keep up. Keep up mga igsoon. Sa dihang ilong si Ginoong Hesus, then he said to his disciple, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Tanaw ko, focus sa akong gikon, dili sa takong proceed. So then tingnan si Ginoong Hesus, then he said to his disciple, the harvest is truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, ask the Lord for the harvest to send out laborers into His vineyard. Kinsay mo padala? O mga laborers? Si
Kay mo yung no? Therefore, ask the Lord. When we say ask the Lord, you need to pray first. Pray for the leading of the Lord for each day. Na ilid ka ni Lord, ani nga tawhana. Pag magsakay ko karong sakyanan ba sa opisina, Lord, matingala ka. Matingala ka. Kaya nag-pray ka, Lord, ilid ko sa soul karong kinsa sa soul. Pag sakay pa lang dali mo sa ila, na natapad no, matingala ka, bukat ka rin kasi niya, katulungan ang imong luha pa. Usa may gibati ko karon, nya maglamon-lamon na lang dayta kay basig kay man tapad nga na usa ni siya naghilang naman tulong ra magkalit ang luha. Agoy ba man di kay God wanted you to share the good news, the Bible, wherever you are. Sakay ka sakyanan. Share. Pangit ang tinta. We can always sow the seed of faith. Mention ka ganito. Anywhere, everywhere. Magsakay. Na isa ka pasahero. Yesterday, siguro pa yung restricts. Dahil ko siya, kawalo ka ma. Atong miagi before Christmas, na-disgrasya mi dani gano'n kanang pagluksong nas tulay gikan sa kanang tibasak tulay sa balula. Grabe gibanggaan mi batanon nga nagbutol. Unya kami nagbutol pag sa kumbana. Siya ay dis nga tanan mo. Grabe kusog kay padagan. Nya kami paubos niya siya pa straight. Grabe 16 years old batanon na siya. Abi niyo take that point so lang katulad siya. Nag-share siya dili kailan siya. Grabe, aning itong lugar aning itong lugar nga nadala min sa kukuan. Wala na namo siya nakuan kay unsa may mahimo namon niya 16 years old. Pero grabe gitagaan gid ko kasi nasa halma lang kalma. Ang akong bana na siya nga dili ka istorya. Ana na siya kunya kay murag na igo ang ulo, ana na bump ang ulo, unya siya sama na niya tiil nga na kuan gyud kanang nakita gyud ang bukog. Kita ang buko. So, nang hospital sila doon. Dili na ma-recover ang 16 years old. Kaya natubar man siya, walay na unsa sa iya, pero sila may ibanggaan. Grabe ang damage. So, pagkabot sa hospital, dugay naka-recover ang bana, kaya na-shock ba? Ang iyang anak siguro mutok niya, na tago siguro sa pag-anak sa mutok. Dahil siya, samad din siya kabalo ka ma'am. Dako kayo, mag-celebrate this Christmas, wala na. Dito na tanang sa hospital, sa tambal na napaingon. Amin ninyo na yung daig ko. Grabe man. Unsa ka maayo sa Ginoo. What is important, bisan wala mo na-celebrate, nakapalit sa mga, ka-celebrate sa inyong Christmas, pero maayo ang Ginoo. Nga naman, ang pinaka-importante, preserve ni Lord ang kinabuhi ninyo. He has given you a chance. Kaya nga na, sugod na. Kaya nga duhara na magyod. Duhara na magyod, paingnan sa tao. Langit, impirno. Simag yung mata. Kaya murag para sa iya, bago nga kanang, bago ni nga chika na. Kaya siya, murag chikadura mo sa siya. Hala, sige. Duhara na magyod, paingnan sa tao, ma'am. Langit, impirno na gyud, ma'am. Isimag yung matay siya. Oo, bitaw. And ang ikaduha, ma'am, ipasaylo mo. Gipasaylo mo ang nakabangga kanino. Diyan lagi ma'am, kaya kung wala bitaw yun. Sus, grabe. Kulong yung kalbiro, yan, papriso yun. Hindi, ana. Nakita sa inyo yung heart. Abi ni mo ma'am, ang ngayon yung himuon, dawaton si Ginong Isus kanya, no? Si Ginong Isus, lagi, makabit-bit na ito pa yung langit. My God, ma'am. Kaya kilumbuhayan pang inyong kinabuhi. Gi-preserve ang inyong kinabuhi. Wala matuod mo na ka-celebrate ng Christmas. Pero naakakaroon mo, nag-bandage si tao, punos bandage sa iyang kuwan. Kaya mikang alagi, nagkanga, kaya kita ang buko. Siya nga, yan yung mamunta, asang na kakaroon pa ingon, dito siya, anang City Hill. So yun lang mga ison, grabe opportunity. Dili lang pag-iskat ako, uy, bitaw. Ay, dili. Ikaw ang mamaneuver sa gospel nga makasulod, nga ma-introduce si Ginong Isus, nga ang kinabawing tinuod na ragyan kang Ginong Isus. Ay, si Ginong Isus, ragyan ang kakatod ng langit. Grab ang opportunity mo, Ison. We can always sow the seed of faith to them. O, dili, magaling niyo mo ma-invite ko. Kailan? Wala ko kailan yun. Kaya kung wala siya ng unang istorya, na diligid may mag-istorya.
Iko, gini, dala sa mga pagkampo, na tuguting magtagpo na sa bibalik. Kaya ako siya invite man sa church. Kaya nakakangaw, gid siya maigsuon. Kaya para sa iya, marag, bag-on nga chika. Bag-on yana. Smile siya. Una man siya nanaog maigsuon. Lahi mo ko. Hindi siya, ma, thank you kayo. You see? The light that shines upon his face. Nga grabe nga, murag white paglaong, pero kabaton siya paglaong. So ako na lang prayer, Lord, tumuti magkita di balik. Magtagbo balik ang among dala na magsakay ni balik. Kaya ako siya yung baito. That's the second one na yun. Ganang murag nakasaw na ka-oxid. Then follow up na lang dahil. Hindi na listen, follow up na lang dahil. Kaya tagabalo lang to. Makita lang na magkita yun eh. Kaya gikan na just balo lang. Nagdungan man magsakay sa rila. Ina na may isuon. So, ang situation is stripe. Hinong kayo may isuon. So, ayaw di ba na ganina mention ako, mapumpo na lang, palata na, wag yun na harvest. Nahulog lang na, matay na lang. Para ito istorya mag-iisipon nga, kada sa mga isons pa to, kada buntag, tapat, awag ka ng dungan sila para sa rila. Nga sa ikalima na bisis siya siya, wala naman ito kung kadungan-dungan, magpara o rila, sakay, at trabaho. Tingala siya. Nangutan, asa naman ito si Puan? Hindi naman nako kakita magpara o grila. Namatay naman, Brad. Grabe niya ako. Lord, pasayogin ko kay 5 times kumbitaw sa Ginoo. Dungan-dungan ragit mo bantay sa dalan pag para o grila. Siya rin. Hilig siya siya. Sa ikalima, ay gayon. Asa naman ito siya? Ay, namatay naman. You see? Hinugdang dito kayo. Namatay. Nalat. Kumangga pa. Wala na napusli. Ang katangis. Na pwede pong nato mapuslan in the kingdom of God. Kay hinog na. Pwede ito magamit sa bunaton. Pero ikaw, naglangay-langay. Hallelujah. So, we have to ask the Lord of the harvest to send out laborers into His vineyard. Prayer is the number one way of reaching out people. Tatanawain ko ng Romans. Sayon sa Romans chapter 10, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Nang inahanglan yun, o mo share. How shall, and how shall they preach unless they are sent? Ask the Lord to send forth laborers. Meaning to say, my son, number one priority, prayer. Pray. Kay prayer is power. Prayer is power. Kabalo ba mo maigsoon nga samtang mabisi ta o mga pag-ampo, mabisi po tagsangyo sa pulong sa Ginoo, at the same time mabisi sa si Lord o pagpatubo nimo. Mabisi po si Lord ko, busy kayo mataanan ni. Mabisi po si Lord pagpag-grow sa imo. In your faith, in your trust, in your love. Kaya ikaw mismo sa imong kabisis pagpamuhat, mamungapod ka. If you are busy, the Lord is also busy in doing your lives. The same way nga busy po si Lord. Inana na siya mga ison. The problem is, busy ta sa gadgets. Wala tayong time sa prayer. O wala na kayo time sa prayer, wala pa kayo time sa pag-reach out. Ipang-atake na lang sa, if naka-stroke na lang na yung mga kauban sa opisina, wala gyapon mo na-share, na-sharean. How the Lord loves them. Uy, igsuon, gigumakas Ginoo. Na dili ginagsiliti, igsuon nga, dili ko gipatrabaho sa Ginoo kay aron masultihan ka nga gigumakas Ginoo. Magsus Ginoo, paglangit. Simple as that, my igsuon. Ang imo lang buhaton, inalang si Ginoong Hesus na Dios ug dawata siya.
Sunsay mo kasindas. May mo personal na ginoong mayon. Ano lang. Everything will follow. Everything will follow. So, yun really, and how shall they preach unless they are sent? Pag mag-pray ka may igsoon, then that's the time that the power of the Lord works. Basin ikaw ang ipadala. You are the one. No? Ikaw di ay ipadala. O tanaw, lingi alay mo tapat sa opisina, lingi alay imong kauban sa classroom, sa eskwelahan. Basta hindi ay ikaw. No? But you have to pray first for the leading of the Lord. Kay the harvest is truly plenteous. So step up and go. No? Step up and go. Manatimanan yun na itong may igsoon sa atong kinabuhi. Ano karong 2025? Dili isa yun ang kinabuhi Kristohanon. Christian life is not easy. You have to abide. You want to see, Lord Jesus, if you abide in me, and my words abide in you. Muna mga katingala kita, nga, dili man katubang ko ng mga pagkampo. Nako ha? Because you didn't abide in Him. And His Word does not abide in your heart, in your lives. Pero tingala ta, kaya klaro ka, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung matingala ka nga nung dili kang panalaginan. Matingala ka nga nung itubang mo yung mga pagkapo. Ano mo kaunahon siya lagi? Hallelujah. Praise the Lord. Mga basic kaya, di ba? Oo. Basic ka, pero bakalimtan ang tuway. Kayo sa'yo nga itong mga Bible, dili naman lagi na itong mga kabitbit, kaya may pang itong cellphone, kaya mga bitbit, dili pa malintan. Malintan na lang ang tanan. Ayaw lang ang cellphone. Naku, na nagsuso. Malintan na lang ang tanan. Sudlay, lipstick, lakaw, luspat. Ayaw lang ang cellphone. Oh, you see? Napasura sige na, kaya na may Bible sa cellphone na may apps. Wala na ko kayo nun. Pero Bible pa to. Pag naay mo pop-up ng notification, wala na. Natingala ka lang, nahulot tayo sa oras, sige na scroll, nawala na ang apps na Bible. Pero Bible na ito pero. Muna diyan ang tentasyon sa cellphone. May itong pinditon, bahala din na o book at kaya akong bag. Kung na matingala mo, akong bag, dako na perdi akong bag. Mayroon si Pastor Sam, ayaw magpalit o bag na gamay. Palit o bag na dako niya. Tugan pinagaluri kaya, ipanghatag sa mga bag kay. Di pa ko kapalit, katagaan naman ko, katagaan ko nila. Dako po, dako gana. Balak pa, masulod pa ang Bible, masulod pa ang cellphone, masulod pa ang tablet. Kaya nga no, pag mag-anak ko sa phone, ready na nadaan rin sa tablet ang bersikulo. O niya, ang mga kuhan nga thought, ready ko ng cellphone, walang cellphone karoon ng tablet na ang tapad, na nadirigi ko adadaan ang mga bersikulo. Ano na may isuon? Well, delikado lagi ka isa ng tanan. Walang malimot ta. Basic kayo, malimtan. Basic kayo, sige first the kingdom of God. Yung sa'yo, matinganan ta nga, ano mo lang, nalimot lang ka. Pastor, naibawan ako mga, nadunggan ako sa una. Pastor Sam, hindi siya na. Naayos sa pastor, yung gignan niyang anak, kaya na may trabaho yung anak. Siya, wala ka naghatag ties. Ingon na yun ang anak. Okay, nag-grocery ba ko kagahapon? Ngayon na itong grocery kayo. Kung ano na. Nag-grocery daw siya. Hindi na siyang papa nga pastor. Bahala pag, watay mga on, bahala pag dili ka mag-grocery. Ayaw mag-grocery. Basta ihatag lang ang unsa, ang ngayan na para sa Diyos. Ano siya kapul? Nakadungog ko. Kaya istorya mo pasusan ko ha? Grabe no? Ay galing ka labot sila nagkunita kay pilay word sa iyang grocery. Kay basi no maura po yung word sa supposed to be ihatag din na tithes. Ano yun siya nga? Wala ma. Pero grabe kayo siya ka. Grabe siya ka-iso. Ipahin na makadirekta ni siya sulti kay anak man niya. Pero kung member ka to, no? Dili siguro. Na siya nga, I
Ayaw paglusiri, bahalang wala tayo mangaon, basta ihatag lang ang unsay angayan para sa Dios. Kay dili ko gusto paninglan ko sa Ginoo. Anak na ko mismo, dili na ko masultian, makaswali ko sa mga members. Maka-challenge ko giving sa mga members. Ngayon sa akong anak, dili ko masulti. Nainay ko, lito sa, sakto sa. So you see my son, kung saan matingalan ta? Kung ginuna na, magod makapamintang ka, tapon ko si mama kay, ayaw, naging ko muna nga, kay kuha na, labi ako sinina, ganang grocery ko, ako ba yung nagkuha na, dili. But when you give tithes, di ka kapamintang ang Lord. Kaya in the first place, that's not yours. Amen? So last my son, so sa to step up ang ikatulo. Ang ikapat my son is keep up. Keep up. Kining keep up or keep it up. So we need to keep it up by looking at the Lord Jesus Christ through prayer and worship. Ngunit pulang sa Ginoo, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kung ang Kristohanong journey ni, kung ang Kristohanong battle ni, hindi kaya kung wala sa Jesus. We have to look at kay makapandul tamay suon sa atong journey, ato sa lingi-lingi, dili kaligayan. Makalingi kita, wow! Labi ng suksitan ta. Psst, psst. Psst, psst. Dili mabatero na kalingi man ta. Na dili man ta ko tigli-ilingi. Pero tungkol sa sit-sit na kalingi. So along the way, mga igsoon, we need to maintain it. Ang atong journey, ang atong pagpamuhat, ang atong pagpangalagan, ang atong pagkinabuhi Kristohan, maintain it by keeping it up. Keeping it up. Keep up by looking up the Lord through prayer. Ayaw ang paampo. Ayaw para sa pulong si Ginoo. Ayaw pamati sa wali. Kung intyon pamangin mo spiritual life, ay simba-simba. Tanawa, gamay lang ang kibrang. Gamay lang ang liko, gamay, may iso. Paaptik pila ka bulan, natingala na ka, layo na kayo ang imong, napapag ka, layo na kayo na abtan, may araman unta din ang panaw. May araman unta rin dalan mo. Pero gamay lang yun na kibrang. Okay naman eh. Okay, anyway, makasabot man si Lord. Yes. Di man bukog si Lord. Hello, muli ka sa gara. Nag-i-mention sa mga Kristohanon. Makasabot bitaw si Lord. Kasabot lagi si Lord. Kinilang kanira, one time na ganyan. Makasabot si Lord. Pero, ano, dili man bukog si Lord. Pero kung sa'yo masabtan ni Lord, ang masabtan ni Lord, nga dili siya priority sa imong kinabuhi. In spite of the fact that you know very well nga He is the source of everything. And you know very well na ang basic elementary teaching, na ang basic na naibaluan mo nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Nakaibalong ana igsuon. Manya mo sa Lord, kasabot bitaw si Lord. Happy man sad ko. Happy lagi, pero saling kapaw, shallow. Happy masad ko. Libre. Wala pa rin ko katungod na ba malipay, Lord. Kung madunggan mo pa ang tingog ni Lord, man, hoy, wala pa rin ingon, wala kay katungod na malipay. But your joy, my joy is your strength. The joy of the Lord is our strength. O sa manang kalipay sa Diyos? Kasi ba? Pagkatil prayer meeting, Bible study, prayer. Chin prayer. O manang kalipay ni Lord. The more you do it, the more the strength and power comes to you. Kaya ra. Munang pagkabot sa mga pagsulay, kaya ra sa kumpanguni. Kaya ano, the joy of the Lord is my power. The joy of the Lord is my strength. Wika, pero naakaani nga mga orasan, naakaani nga mga panahon na. That's why, isang wika, huyang na siya, para siya, weak na siya nga Kristohanon. Kisa dili weak na weak. Ako mo yung weak ko, huyang ko. Bible kaya ko, no? It is then that the grace of the Lord becomes perfect. Pero kung dili na mo angkon na huyang ta, then you are using your own strength.
Pray mga Lord. Because in weaknesses, that's the time that the grace of the Lord is made perfect. Pray, dili mo kaya, sige na. My power, ibutan ko diyan. Karon makaya ni mo, makapadayon ka. Maka-move on ka, maka-go forward ka, makapamuhat ka, makapangalagad ka. Because of my strength, because of my power. Not your own. Because in the first place, wala mang kita may iso. Everything that we have, yan, manita na ni Lord. Yan, ita na ni Lord. So we cannot brag na, gwapagod ko. O, talented good ko. Ano? Kung kuwaon ka, Lord, yung pagkagwapa ka na yung pagka-talented. Dagan ka ng mga Kristohano, nag-backslide. Ang anointing, anhi nga may mukanta. Oh, nawala. Nga naman, ang talent niya, gigamit sa kalibutan. Uy, kaya na rin mo? Ang tagya sa talento, Ginoo. Uy, ang kalibutan ang magpulos na niya, magpahimulos. Ang world ang magpahimulos sa imong talento. Maulaw ka sa maker. Maulaw ka sa creator. Ginoo ang tagyaaning talent. May ka mamapa, may ka magsulti. Diba? O nga, ulaw kay kang Lord, share tagiya, pero dito ni mong ipahimuslan sa tagakalibutan ng nagpahimulos sa anin. No. Dili dapat. Dili dapat, mga iso. Busy tas kalibutan, pero dili ta busy ka. Malipayon kayo ta magpa-elect sa kalibutan, hapit na election day. Pero dili ta happy sa church. Election. Taga-tatas, pwede nila kung sikuan lang. Naka-office mo yun na may son. Ayaw lang to, pastor. Ayaw lang yun. Kung i-assign na pastor, ayaw lang yun. Ayaw lang yun. Sikuan lang, pastor, sikuan. But why is it na kung tagaan ka posisyon sa kalibutan, malipayon ka? Pero sa Ginoo, dili ka malipayon, dili ka happy. Dili ka happy. Ang lapad din ang mga tao, di nga. Kamarang dyan pa. Nga nananenta. Hinakot din hinaanak mga officers din. Example na lang mga exo niya. If the Lord is the owner of all these things, talents, abilities, wisdom, knowledge, kung si Lord ang nagiyaan ni, how come nga ang world ang magpahimulos ani? Ang kaaway ang magpahimulos ni. Di ba dapat ang tagiya magpahimulos ni? Ulaw kayo, ang tagiya na yung na-ichapwera. Siya tagiya ani. No? Kung sa message pa, what shall I render unto the Lord for all the benefits? No? For all the benefits. Wala ka karoon kung wala i-sustain ka sa grasya, sa kaluoy sa Diyos. Wala ka karoon nagbarog igsoon kung wala ka gisuplayan. No? Sa power ni Lord. Sa anointing ni Lord. Wala ka karoon ng kapagwali kung wala ka gikuha ni Lord. Diikan niya sa kagitnit, ginalang ka diri, gi-empower ka, o makapagwali ka. Kung sara ang imong kinabuhi ka ni Adto. Wala ta karoon kung wala si Lord. Si Lord ang tanawa, sadyang gikuha ka ni Lord, gikan sa kalibutan. Uy, ayan di mo rin, uy, may manay ko magwali. May manay kong istorya. Uy, naman ay ko'y talent nga mukanta. Oh, uy, naman ay kung may nature na naman ay ng abilidad nga may mong gitar. Katong mga gitarist nito nagtapad, diba ko? No? So, ayan mo na-discover and then, gi-cultivate mo. And then, ipatubok ni Lord. That's why, inaanak nakakahanas ka rin sumunod. Inaanak marami daw, kung talo-talo pa mga word mo is, pagkikitan ka ng Kristohanon, kay maay ka na kaay mag-lead guitar, ay nana, talo-talo ko sa ika istorya. Ang ginawata na mo, kanay nana mo na. It is only by the grace of the Lord ka na kaya ko. Kay gipasabot ko ni Lord, allow ni Lord na ma-discover na ko niya naman dahil by nature na, inform man dahil pero kung wala ni gi-enhance ni Lord, wala ni gipatubo ni Lord, usan ni makapatubo. Lakin ang gawin ko ni Lord nga mo tanong, mo bisibis, pero si Lord lagi ang magpatubo. Inana ang kinabuhi na itong Kristohanon. Amen. Nana ang kinabuhi na itong Kristohanon. Whether you agree it or not, whether you like it or not, inunana ang mga pamahagi. Giyot ni Lord sa nurture sa atong kinabuhi. So inana nga mga pamahagi ang ngayon na
actually, defense mechanism, kaya wala na sa Pastor Sam. Usa ko na ako ipagmukod. Usa ko na ako pag-forward. Sometimes, there was one time niabot na, oh Lord, nung na lang. Na may mga pangandoy ka mag-press concert ni. Na may mga pangandoy, Lord, na mag-summer camp ni. Yung ato siya, grabe rin kinabahalag po yung kwarta. Sige, declare. Nya, nagdrama na sad ko. That's why, since siya nag-ipo, kay defense mechanism. Defense mechanism mo yung exo niya. Para di ko kailan. Hindi mo tulo ang luhan. No? Mag-sour graping na po ko. Ano ba ni? Iba man ang naging mulaton. Yun ni ako. Pag-anak ko sa no? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, that is how to start. That is the way to start 2025. Ilan ang mga pamaagi mo ito? Tuturo na ito, no? Ito, step out. Ano ito? Head up. Head up. Start up. Step up. And keep up. Keep up. So, inana mo ito. So, inana na. Ready, Nana? Ready! 2025! Head up! Start up! Step up! Keep up. Amen. Pagpaka na ito sa mga usapang Ginoo na ito. Hallelujah. Thank you kayo, Lord, sa imong ipakita, Ginoo.